In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Nabalita nung nakaraan ang pagbebenta ng isang old whale na galing sa panahon pa ni Satoshi Nakamoto ng 80,000 BTC. Pero kahit ganun, madali lang itong na-absorb ng mga buyers at walang significant impact. Let's also talk about tokenized money market fund at yung short-term price action ni BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Isang press release ang lumabas noong Biyernes sa PR Newswire. Kinumpirma ng Galaxy Digital na nakapag-service sila sa isa sa pinakamalalaking notional trades sa kasaysayan ng crypto. Ayon sa disclosure, isang early Bitcoin investor ang nag-liquidate ng 80,000 BTC pero hindi tinukoy ang eksaktong petsa o execution price. 30 minutes matapos lumabas ang release, nag-post ang kumpanya ng recap sa official nilang blog, ngunit tahimik pa rin sa identity ng client. Tanging clue lang, bahagi raw ito ng broader real estate planning strategy. Habang nagka-transaction, tumalbog-talbog ang price. Sandali itong lumubog sa ilalim ng $115,000 pagkatapos ay bumalik sa bandang 117,000 pataas. Sa Look on-chain, nakita ang sunod-sunod na deposits galing sa Galaxy Wallets patungo sa mga exchange. Halos 30,000 ang bumuhos sa loob ng maghapon, diretso sa order books. Pinag-match ng on-chain sleuth na merong 80,000 na BTC, ginising lang nitong kalagitnaan ng July. Inilipat sa Galaxy at doon ibinuhos. Nagkataon ding araw yon ng heightened volatility para kay Bitcoin. Sa loob ng ilang oras, nag-print ng halos 4% week pababa, saka biglang sumuyod pataas. Nag-close sa taas ng $117,000. Sabi ni Jason Williams, may akda ng Bitcoin hard money, fully absorbed na agad ang supply. Ipinunto ni Joe Consorti ng Thea Custody Infra na 80,000 BTC over $9 billion sold into open market order books. Si Bitcoin hindi masyadong gumalaw. Malinaw na mas malalim na ngayon ang liquidity kumpara sa mga panahong nagkaka-flash crash ang market noon pa man. Ngayon, silipin natin ang derivatives na itapat ang bentahan sa buwan ng futures expiry kaya nabura ang halos $390 million na open interest, 14% ng kabuuang open interest. Under normal condition, ang monthly Bitcoin futures ay may 5 hanggang 10% annualized premium sa spot. Pagkatapos ng event, nasa 7% pa rin ang basis. Halos walang nabawas kumpara sa nakaraang Lunes na 8%. Ibig sabihin, buo pa rin ang kumpiyansa ng mga traders. Ang options queue, partikular ang 25 delta metric, tumalon saglit sa 10%, rare stress level pero bumaba agad sa 1%. Kapag nag-stake ka ng puts, normal na mas mahal sila kapag inaasahan ng malakas na correction. Ngunit ang bilis ng pag-relax ng skew at patunay na walang sustained panic sa whales at market makers. Ang China OTC Desk Premium ng Tether ay nasa kalahating porsyentong discount, hindi umabot sa negative 1.5 na senyalis ng matinding takot. Ni sa positive 2 na signs ng retail mania. Sa kabuuan, sinasabi ng data cautious pero hindi takot at lalong hindi bullish blow off. Sa price action, nakapako pa rin tayo sa liquidity deadlock. Ang order book heat map ay nagpapakita ng makapal na sell wall mula 119 hanggang 120,000. Samantalang buy interest naman ay nakasalansan sa 115 hanggang 116. Sa intraday flow, nakita ang negative $4.1 billion cumulative sell imbalance ng unang gumalaw ang whale. Pero bumawi yon ng positive $2.3 billion buy imbalance makalipas ang ilang candles. Kinagat ng market ang lahat ng itinapon, parang inumin lang. Ngunit may open fair value gap pa din sa daily time frame sa pagitan ng 115,000 price range pababa hanggang 112,000. Kapag hinatak ulit ng sellers papasok ang price, posibleng ma-flush ang weak longs, mag-liquidate ng mga stops at maglagay ng bagong gasolina para sa posibleng rally lampas all-time high. Sa gitna ng naturang liquidity pulse, tumutok ang mga mata sa derivatives para matansya ang tibay ng 115,000 na support. Ang kapansin-pansin, ang 7% future basis ay nananatiling neutral. Huling nag-signal ng strong bullish momentum ang metric noong unang linggo ng February. Bago sumiklab ang usapan ng taripa at kawalan ng rate cut mula sa Federal Reserve kahit 3% lang ang CPI. Gayun din, ang options queue na pansamantalang tumalon sa 10% ay mabilis bumalik kaya ipinamalas na hindi nakakakuha ng dagdag fear premium ang mga whale trader kahit 7% na ang kabuuang drop mula all-time high. Para kay Alex Vanevic ng Nansen, ang takot ngayon ay higit pa sa macro, pwedeng magmula sa susunod na round ng global trade tensions o sa posibilidad ng recession sa United States. Ngunit hindi nakikita ang mismong crypto
dito, microstructure nagigiba. Kasabay nito, binapantayan ang stablecoin demand sa mainland China. Kapag bullish ang retail, nagte-trade ang Tether sa 2% o higit pa sa itaas ng dollar. Kapag nagpapanik, lumalagapak ng mahigit kalahating porsyento pababa. Sa ngayon, kalahating porsyento pa lang ang discount na nakikita, isang neutral signal na hindi nag-i-invalidate sa bullish thesis kahit bumaba ng konti ang price. Mula sa spot flows, lipat tayo sa mas malaking larangan ng tokenization. Habang abala ang retail sa price, naglalatag ng bagong estratehiya ang Goldman Sachs at Bank of New York Mellon. Tokenized shares ng kanilang money market funds. Ayon kay JP Morgan strategist Teresa Ho, critical ito dahil ang stablecoin adoption ay maaaring bumatak ng demand palayo sa traditional na cash vehicle. Sa bagong modelo, imbes mag-post ng physical na treasury bills o cash, maaaring ihain ang on-chain money fund shares bilang margin collateral nang hindi nawawala ang interes. Ang timing ay sakto. Pumasa na ang Genius Act, nagbibigay ng federal na guidebook para sa $260 billion stablecoin market. Sinabi ni Peter Crane ng Crane Data bago pa man pumasa ang batas na binabantayan ng sektor kung paano maaapektuhan ang treasury liquidity. Pero tingin nila hindi pa malaki ang risk maliban na lang kung mag-explode ng sobrang stablecoin market. Gayunpaman, idiniin ni na State Street Global Advisors President Yi Shin-hung at ng iba pang banking executives kung hindi kikilos ang Wall Street, cash will lose its crown. Quick price action update naman tayo kay Bitcoin sa daily. So nangyari na nga yung expectation natin na retracement kay Bitcoin. Nag-drop siya sa fair value gap below 115,000. Sinundot yung liquidity doon, then bounce. Maganda yung bounce ni BTC pabalik sa 117,000. Yung mahabang wick na yan ang indikasyon ng maraming mga buyers ang handang bumili kapag bumabagsak ang price. At ngayon nga nandito na naman tayo sa range ni Bitcoin. Kailangan makapag-close ng malakas itong daily candle natin ngayon kasi kung hindi, baka sumundot pa ito pababa. $112,000 doon, mas maraming buyers. So kung hindi masusustain yung buying activity dito, then pwede pa itong bumaba pa. Again, magdedepende yan sa sentiment. Any negative or positive news could alter the trajectory of the prevailing sentiment. Sa ngayon, it's neutral bullish pa din in the short term. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.